Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pagninilay ngayon pong ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Nararapat lamang po mga kapatid na sa ating pagninilay sa tanghaling ito, magandang tanungin ang ating mga sarili, naranasan na po ba nating matanggihan? Matanggihan ng taong minamahal natin, matanggihan ng kaibigan natin, matanggihan ng sino man sa paligid natin. Sa Ingles, tinatawag po natin itong rejection. Nakaranas na po ba tayong ma-reject ng ibang tao? At marahil karamihan po sa atin may karanasan nito. At masasabi natin na mahirap ang matanggihan. Masakit ang matanggihan. Alam niyo po, isang video ang napanood ko sa social media na kung saan ng isang magulang dinala niya yung kanyang anak sa ospital. At marahil wala siyang pambayad sa ospital, kaya sabi doon sa video, tinanggihan siya doon sa ospital. Nagsisigaw siya sa labas ng ospital. Nakikita niyang nanghihina yung kanyang anak, walang tumatanggap sa kanyang anak. Masakit ang matanggihan, masakit ang ma-reject. Pero mga kapatid, sa buhay po natin, masasabi natin na mayroong mga pagkakataon na tayo ay natatanggihan. Dahil kung tutusin, hindi naman talaga lahat ng tao kaya tayong pagbigyan. Pero napakaganda marahil mga kapatid ng pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Kung maraming tao man ang tumanggi sa atin, kung mundo man ang tumanggi sa buhay natin, kung napakadaming mga taong minamahal natin ang tatanggi sa atin, may isang Diyos na hindi tumatanggi, at yon ay walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Mga kapatid, mahirap man tanggihan ng mundo, pero alam natin, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi tayo tatalikuran. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi tayo tatanggihan. Bagkus madalas pa nga, ang mahal na pong Jesus Nazareno ang gumagawa ng paraan upang tayo'y magbalik loob sa Kanya. Madalas pa nga, ang mahal na pong Jesus Nazareno ang unang nag-aabot ng Kanyang sarili para sa atin na magbalik sa Kanya.
At yun marahil ang magandang pagpapaalala sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. May karanasan man tayong matanggihan nino man ng mundong ito, meron tayong Diyos na hindi tatanggi sa atin. Meron tayong Diyos na patuloy na tatanggap sa atin. Meron tayong Diyos na patuloy na magmamahal sa atin. Pangalawang bagay, mga kapatid, napakaganda ho ng pagpapaalala ng Panginoon na sa kanyang buhay dito sa lupa, ang kanyang ginawa ay hindi lamang yung kanyang kagustuhan. Bagkus ang ginawa ng mahal na pong Jesus Nazareno dito sa kanyang buhay sa lupa, ay ginawa niya ang kalooban ng Diyos. At marahil ang paggawa niya ng kalooban ng Diyos, hindi man masabi natin napaka-smooth. Merong mga pagsubok, may mga hirap. Pero alam natin na sa dulo ng buhay ni Jesus dito sa lupa, ang kanyang pananatili sa atin ay naging tunay na kaaya-aya. Sa madaling salita, mga kapatid, kung si Jesus sa kanyang buhay namumutawi ang kalooban ng Diyos sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pag-iisip at kalooban, yun din po ang hamon sa atin. Sa bawat bagay na ginagawa natin dito sa lupa, kanino po ba itong kalooban? Kalooban lang po ba natin? O mas namumutawi din ang kalooban ng Diyos na gumagabay sa atin upang tayo ay mas mapabuti? Mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi tumatanggi, huwag din nating tanggihan ng Diyos na dalhin tayo sa kabutihan. Huwag din nating tanggihan ng mahal na pong Jesus Nazareno na dalhin tayo sa mabuti at tama. Huwag din nating tanggihan ng Diyos na maggagabay sa atin upang tayo ay mas maging mabuting tao. Si Jesus sa kanyang buhay, kailanman hindi niya hiniwalay ang kanyang sarili sa Diyos. May pagsubok man, may hirap man, kailanman hindi niya hiniwalay ang kanyang sarili sa Diyos. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, hindi lang tayo nananampalataya dahil may nakukuha tayo sa Diyos. Kundi tayo ay nananampalataya at kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, hindi natin inaalis ang Diyos sa puso at kalooban natin dahil alam natin na ang Diyos ay tunay na gumagabay sa atin upang tayo ay mas maging mabuti. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo ng dalawang bagay. Una, meron tayong Diyos na hindi tumatanggi. Meron tayong Diyos na hindi tumatalikod. Meron tayong Diyos na hindi nangiiwan. At pangalawa, pinapaalala sa atin kung laging nandiyan ang Diyos, nawa sa puso at kalooban natin, nawa laging manatili din ang Diyos upang tayo ay mas maging mabuti. Amen.